Sabi diyan, worry is a complete waste of time. Hello? Worry is a complete waste of time. Sabi natin lahat, waste of time. Every time you worry, you waste your time. At meron tayong kasabihan, time is gold. Amen? Pag nag-aalala ka, nag-aaksaya ka ng panahon. Nag-aaksaya ka ng mga gintong panahon sa iyong buhay. Mga kapatid, worry is illogical because it is futile, unproductive, and pointless. Walang patutunguhan kapag ikaw ay nagbalisa. Walang mangyayari kapag nag-alala ka. You will become unproductive. Ang taong may alalahanin, ang taong may takot, hindi makagawa ng tamang diskarte sa buhay. Puro kapalpakan. Minsan na ayaw nang mag-move kasi may takot. Kaya nagiging fruitless, unproductive. Futile. Ano ibig sabihin ng futile? Walang silbi. Nagiging wala kang silbi kapag marami kang takot sa buhay mo. Pag sa maliit na bagay, sa konting bagay, sa minsang bagay na wala sa'yo, sa minsang bagay na dumating sa'yo, nagkaroon ka ng pagkabalisa. Nagiging inutil ka. Pakitapik mo yung katabi mo, sabi mo, hindi ka inutil. Anak ka ng Diyos eh. Walang inutil na anak ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga ayaw ng Diyos araw-araw tayo nag-aalala. Kasi ayaw ng Diyos na meron tayong nasasayang na pagkakataon sa buhay natin. Di ba? Yung tao nag-aalala, ikot lang ng ikot, parang turong po yan. Walang nararating. Ikot lang ng ikot yan. Ikot ng ikot doon sa kanyang lugar. Walang nararating. Yung sinasabi ng futile. Gumagalaw ka para kang rocking chair. Galaw ka ng galaw pero wala kang motion, wala kang movement. Wala kang nararating. Para ka lang silyang tumba-tumba. May galaw ka pero walang nararating. Because of worry. Sabi mo sa katabi mo, don't worry. Be happy. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon sa mga talatang ito na kapag tayo nababalisa, listen, kapag tayo nababalisa, nababawasan ang buhay mo ng isang oras. Eh kung 24 hours na nabalisa, isang araw ang nawala sa'yo. Kaya kapag ikaw ay nababalisa, pinapatay mo ang sarili mo. Hindi ang ibang pumapatay sa sarili mo, kundi ikaw. Are you listening? Alam niyo, ang pagkabalisa, ang pag-aalala is a silent killer. This will kill you slowly but surely. Paano kanyang papatayin ng dahan-dahan? Mapapapangitin ka muna. Pag nakikita mo lang pumapangit ka na, malapit ka na mamatay. Tingnan niyo yung mukha ng katabi niya. Biglang mungiti, biglang mungiti ng napakaganda. Nakita nga lang ala. Mapapangitin ka muna. Pagkapangit ka na, siyempre mabagal ng dadagdagan kung magkakasakit ka. Pag nagkasakit ka, napangit ka, nako, ibuburol kang pangit na may sakit. Ano pa ba tayo? Jesus reminds us that we cannot add anything to our life. Kapag nabalisa ba tayo sa kakainin natin, iinumin natin, gagamitin titiran, madadagdagan ba ang buhay natin? Meron ba tayong magagawa? Rather, worry can only subtract our lives by causing things like ulcers or coronary thrombosis, meaning heart attack. Sa halip na tumagal ang buhay mo, so, pinapaiksi mo buhay mo. Alam niyo ba yan? Kapag hindi ka marunong umiti, pag hindi ka marunong tumawa, mga kapatid, pinapatay mo ang sarili mo unti-unti. Hindi na, bilang na ang oras mo. Ano ba tayo? Kaya nga dapat pag nasa church tayo, masaya tayo. Amen? Huwag lang sa birthday tayo masaya, huwag lang sa party tayo masaya. Dapat ang pinakamasayang lugar, yung napupunta natin, yung simbahan. Nandun kasi ang Diyos. Nagbibigay sa atin ng pag-asa. Nagbibigay sa atin ng himala at lakas. Amen? Worry is a complete waste of time.
Wala akong nalamang tao na nagbalisa na naging productive siya. Na naging kapaki-pakinabang yung panahon ng kanyang kabalisahan. Instead of worrying, pray. Sa halip na ikaw ay mabalisa, manalangin ka. Alam niyo ho, ang taong mabalisahin ay mga taong di mapanalanginin. Guaranteed po yan. Yung taong mabalisahin sa mga simpleng bagay na wala sa buhay niya, na mawawala sa buhay niya, yan yung mga taong hindi madasalin. Amen? Why? Kasi ang taong madasalin, puno ng kapayapaan ng Diyos sa puso yan. Prayer gives us the peace of God. Hello? Amen po ba? Sabi ni Pablo, Philippians 4, 6, and 7, and the peace of God, which passes all understanding, will keep your heart and your mind through Jesus Christ our Lord. Are you listening? Pag meron ka nararamdaman sa katawan mo, huwag ka agad doktor ang iisipin mo. Pag meron ka nararamdaman sa katawan mo, huwag ka agad gamot ang iisipin mo. Pag meron ka nararamdaman sa katawan mo, ang Diyos kagad ang isipin mo, ang Diyos kagad ang lapitan mo, ang Diyos kagad ang tawagan mo, magkakaroon ka ng kapayapaan. Minsan karamihan ng ating nararamdaman, bunga ng ating pag-iisip. Karamihan ng sakit na lumilitaw ngayon sa katawan ng tao at naranasan ng tao ay psychosomatic illness. Sakit na likha ng malikot na kaisipan. Naku, sumasakit yung dibdib ko. Baka meron akong sakit sa baga. Huh? Konting kirot lang kung ano na lang mga imahinasyon na naiisip natin. Hello? Naku, naglalagas na ang buhok ko. Baka meron akong syphilis o meron akong HIV. Hair is vanishing. Hair is vanishing. No? Hair is vanishing. HIV yun eh. Hair is vanishing. Harapan naman natin si Lord. Sa totoo lang ho, ang taong mabalisahin, yan yung mga nagkakaroon ng ulcer. Kasi kapag ikaw nababalisa, pati appetite mo na-apektuhan. Hindi ka nakakain, nakakalimot kumain. Dahil nakapokus ka sa pag-aalala. The more you think about the problem, the more it will become disturb you. The more it will disturb you. Habang iniisip mo problema, habang nakapokus ka sa sakit, lalo ka madi-disturb. Hello? Pag nag-focus ka sa Diyos, everything will be fine. Amen? Sabi mo sa katabi mo, i-focus mo ang sarili mo sa Diyos. Focus mo ang sarili mo. Hallelujah. Focus mo yun. Now listen. Most things that we worry about never happen anyway. Yun ang totoo eh. Karamihan ng pinag-aalala natin ay hindi naman talaga nangyayari. Kaya nadedenggoy tayo ni Satanas. Naagawan niya tayo ng buhay. Naagawan niya tayo ng kaligayahan. Na-paralyze niya tayo. Hindi naman pala nangyari yung pinag-aalala natin. Di ba? Ako, ano na kaya ginagawa ng anak ko? Naku, ba kaya anak ko? Ganito na ko. Ano na kaya ang sitwasyon ng negosyo? Minsan din talaga nangyayari yung mga karamihan pag-aalala natin. Now listen, there is deception in worry. May pandaraya si Satanas sa pag-aalala. Amen po ba? Sa magitan ng pag-aalala, maraming nananakaw si Satanas sa buhay natin. Ano-ano? Kapayapaan, kagalakan, kalusugan, kasiglahan. Amen po ba? Maayos na pananaw sa buhay. Dahil nag-alala ka, in-entertain mo yung mga kabalisahan, nasira na ang pananaw mo sa buhay. Sa halip na puno ka ng pag-asa, na puno ka ng kadiliman at kabiguan. Ang daming ninanakaw ni Satanas sa buhay natin kapag tayo ay mapag-alala. Sabi mo sa katabi mo, tapitin mo sa balikat, relax ka lang. Relax ka lang. Sagot ka ni Jesus. Palapakan natin ng Panginoon. Tingnan niyo yung mga alagad, nung inutusan sila ng Panginoon na to cross over to the other lake of the Sea of Galilee, in the middle of the sea, merong bumangon na isang napakalakas na bagyo. Siguro signal number 10. Itong mga alagad ng Panginoon, karamihan sa kanila ay mga professional fishermen. They know how to swim. They know the nature of the sea.
Kaya nga sila naglayag, kasi alam nila walang bagyo. Hindi sila maglalayag kung may bagyo. Di ba? Yan ang sinasabi sa ating forecast ng mga nasa marina. Kahit maliliit na mga bangka, hindi pinapaintulot ang pumalaot at mangisda. Pagka mayroong masamang panahon, dahil malalagay sa panganib ang buhay nila. Ang mga alagad, inutusan ng Panginoon na mauna na sa pagtawid sa kabilang dako ng Galilea. Dumaan sila sa Sea of Galilee. Naglayag sila kasi wala namang bagyo talaga. Pero sa kalagitnaan, makinig po tayo, sa kalagitnaan ng kanilang paglalayag, umano ng isang napakalakas na bagyo. At walang ibang sentro kundi sila. Sinisiklot-siklot sila ng malaking alon, hinahampas sila ng malakas na hangin. Sa pagkataranta, sabi ng mga alagad, lulubog tayo, bawasan natin ang ating kargada. Di pa rin, andun pa rin ang bagyo, palubog pa rin sila. Sabi ng mga alagad, magliwas tayo ng tubig sa bangka. Hindi pa rin, napupuno pa rin ng tubig yung bangka at palubog pa rin sila. Sabi ng mga alagad, ibaba natin ang layag para hindi tayo mapatakot ng bagyo. Lahat ginawa nila. Pero ang bagyo naroon pa rin sa kanilang kalagitnaan. Nararanasan pa rin nila. Minsan tayo, sa mga